Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so December 1 na tayo ngayon mga idol. So advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, so sa ngayon mga idol, natapos ko na yung active module, yung kauna-unahang active module natin na nakasabay dito sa ating passive. Ayan, so passive. So yung ano natin dito, yung arrangement sa mga XLR medyo nag-ano lang ng konti, iba. Pero madali pa rin yung pagsisit up natin dito. Okay, so ito naman yung ini-introduce ko. Kung gusto ninyo, sa mga hindi pa nakabili ng ating passive module. So sa mga nakabili ng passive module, pwede naman tayo doon sa ano, kung gusto ninyong bumili ng aking active. So pwede ako mag-offer sa inyo ng nasa utility box na lang. Yata nasa loob ng utility box, yung junction box na ginagamit natin sa ating mga kuryente, pagkakabit ng kuryente sa ating bahay. Pero kung gusto nyo pa rin ito mga idol, ang ganitong klase, so wala namang problema. Gagawan pa rin kayo. Ayan. Okay, so active module plus passive. Ayan, so nandito pa rin yung portion natin ng 2 to 4 crossovers na gagamitin. Tapos equalizer nandito pa rin. Okay, so dito yung active natin. So i-demo ko lang yung ano natin sa XLR. So bali ito mga idol, yung portion dito 1, 2, 3 na XLR ay para ito yung portion o yung parte ng ating active module. Yan, so isang input, dalawang out. Nakaparallel lang po ito. So kahit saan kayo mag-input dito o magkabit ng inyong connector, gagana siya. So ayan, active module portion na dito. So dito naman next na set na XLR. So mula dito hanggang sa dulo ay ito ay naka-passive na. So bali dito mga idol, ito yung portion ng ating equalizer. So sa equalizer dito mga idol, so ito equalizer, input channel 1, input ng channel 2. Ayan. So bali yung ano nyo dito mga idol, yung i-in nyo dito, yung out out na galing sa inyong equalizer out, yung out nya. So dito nyo i-in. So, channel 1, channel 2. Ito naman mga idol, yung out output nya. So patungo na po ito sa ating mga crossover. So dito. So channel 1, channel 2 din po ito. So dito naman, meron tayo ditong 4 na input. Ayan. So ito na nga yung para sa ating mga crossover. So 4 siya. So pwede kayong gumamit ng 4 na crossover na naka-sum out yung setting. So kung walang sum out, so dalawang crossover lang. So dahil channel 1, channel 2, channel 1, channel 2 ng isang crossover kung gagamitin niyo. Okay, ito yung pinakadulo natin sa yung pinaka-output nya sa passive natin dito sa portion ng crossover. So bali yung set nito is hanggang dito sa dulo. Okay, so kahit saan lang kayo dito mag-input, gagana pa rin yung inyong audio. Meron pa siyang out dito. Ayan, so dito portion ng equalizer sa 2, 3, 4 portion ng equalizer. Alright, so sa ngayon mag-quick lang tayo dito mga idol. Quick demo lang. So kasi hindi tayo nakapag-set up ng ating soundbox doon sa labas. So medyo busy talaga tayo ngayon. So maraming repairs. So kaya ayan, so mag-quick demo lang tayo. Tapos ayan, kunting vlog lang. Hindi na nga tayo masyadong update sa ating YouTube channel dahil nga sa sobrang busy, hindi tayo nakapag-video. Ayan, so sa ngayon testing lang natin itong ating active module kung gaano po siya kaganda. So sa ngayon active lang po yung pagarahin natin. So wala tayong passive. So set aside muna natin yung passive. So yung pinaka-importante dito is yung marinig ninyo yung performance ng ating ginawang active module. Ayan, so ano pang hinihintay natin? Let's go! Idol, ito po yung ating setup. So bali mula sa ating audio, ayan, yung pinaka-source ng audio natin. Ayan, so ito siya, player natin, punta dyan. So yung pinaka-source natin, so input natin sa ating equalizer. Ayan, so equalizer natin dyan. Tapos itong out na equalizer natin, patungo na po ito dito sa ating active module. So dyan na siya. So dyan na siya mag-i-input. Ayan. So bali yung natin from EQ
to active module. So ganun po yung magiging setup natin. Okay, so ano na tayo, testing. Yan. Narinig nyo, dumaan yung sasakyan. Ayan po mga idol, sobrang laki yung enhancement talaga ng sub. Napaka deep na kanyang sub pag dumaan sa ating active module. So kailangan nyo talagang habulin or magbaba kayo ng frequency. So dito mula sa siguro nasa 80 Hz, mula sa 80 Hz try nating ibaba kasi sobrang baba talaga eh. Nakaano pa lang to, minimal meaning ibig sabihin yan naka 0 tayo, 0 dB. So kung ano po yung pumapasok dyan na na audio mula sa ating player, so wala pa tayong enhancement dyan sa equalizer natin. Try nating ibaba. Ayan, nandyan pa rin malaki pa rin. Okay, so hanggang 200 Hz yung laki ng sub. So dito pwede kayo mag-enhance kung gusto niyo patigasin. So pakitin natin to mula dito sa 250, bababa natin to 50. Ayan, so mula dito sa sa 315 itaas natin. So napakalaki po ng enhancement talaga ng ating active module. So sa ngayon try naman natin siyang unahin. Simula sa ating player. So try muna natin na i-direct sa amplifier. Tapos after nun i-try natin from player, input natin dito sa ating active module. Tapos i-input natin dito sa ating equalizer. So equalizer naman yung panghuli natin. Try natin yan mga idol. Sa ngayon unahin muna natin. Module to amplifier muna tayo. Yan po mga idol, so player to active module to amplifier. Tingnan niyo yung niya, yung bato niya. Ayan, so ganyan po yung kanyang pag filter ng sub, sinasala niya talaga ng maayos. So ngayon try naman natin panghuli. So una input, tapos equalizer. So panghuli naman yung equalizer natin.